Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sina Vicky at Melia ay sa wakas nakarating sa lungsod ng Arwell. Pagpasok pa lamang niya sa lugar, humanga agad ang bida sa ganda ng lungsod at minasdan ang paligid ng may paghanga. Napansin ito ni Melia kaya nilagyan siya ng balabal upang hindi siya makatawag ng pansin. Gayunpaman, tiniyak niya na gamit ang perang nakuha sa pagbenta ng sungay, makakabili sila ng mas maayos na damit at pati kagamitan sa laban. Dahil dito, nausisa si Vicky kung magkano ang halaga ng isang gintong barya. Nang marinig niya ang sagot, labis siyang nagulat. Para hindi mahalata, sinabi niyang akala niya ay biro lamang iyon. Para makasiguro, tinanong niya ang sistema na ipaliwanag ito ng mas mabuti. Ipinaliwanag ng assistant na ang isang gintong barya ay katumbas ng humigit kumulang 10,000 yen. Dahil dito, naintindihan ni Vicky kung bakit ganoon ang reaksyon ni Melia kanina. Habang iniisip niya ito, lumapit si Melia at hinawakan ang kanyang mukha, binabalaan siyang mag-ingat sa pagsasalita ng mga bagay na magpapakita na kulang siya sa kaalaman. Naging seryoso ang tono nito at nilinaw na may mga taong maaaring samantalahin siya. Dahil dito, napagtanto ni Vicky na marami na talagang karanasan si Melia sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos noon, nagtungo ang dalawa sa Adventurers Guild. Pagpasok pa lamang nila, agad silang napansin. May ilang adventurers ang nagulat na may party na si Melia. Ngunit minamaliit nila si Vicky dahil sa bata nitong itsura. Agad siyang ipinagtanggol ni Melia at sinabing kahit bata ang itsura nito, itinuturing na siyang adulto. Maya-maya, may dumating pang ibang grupo ng adventurers. Tiningnan ng leader si Vicky at tinanong kung baguhan siya, na kinumpirma naman ni Melia nang walang gulo. Binati lamang sila ng good luck ng grupo at nagpatuloy sa paglakad. Habang papalayo ang grupo, sinabi ni Melia na kilala ang mga iyon bilang pangunahing silver group. Pagkatapos, dinala niya agad si Vicky sa receptionist. Doon nila nakilala si Jul, ngunit agad humingi si Melia ng pribadong silid para pag-usapan ang pagbebenta ng isang item. Halatang gusto na niyang matapos agad ang transaksyon. Lumipat ang eksena sa isang opisina kung saan nakilala nila ang isang kahanga-hangang maskuladong lalaki. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Bal, ang guildmaster. Dahil mausisa, humingi pa si Vicky ng pahintulot na hawakan ang kanyang mga kalamnan at sinabing kahit mag-ensayo siya, hindi siya nagkakaroon ng muscle dahil sa katawan niya. Masiglang ipinaliwanag ni Bal ang kanyang training routine at sinabing epektibo iyon. Samantala, ang dalawang babae sa likod ay naiirita at tinayre silang dalawa. Samantala, ipinaalam ng assistant kay Vicky sa isip niya na nakakuha siya ng bagong water magic ability. Pagkatapos ng usapan, formal na nagpakilala si Jul bilang receptionist at assistant instructor ng guild. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong item ang nais nilang ibenta. Inilabas ni Melia ang sungay at matapos itong suriin, sinabi ni Bal na mas malaki pa ito kaysa sa specimen na nakita niya noon. Dahil dito, nag-alok siya ng 400 gintong barya. Masaya na si Vicky sa halaga at akala niya tatanggapin na ito ni Melia, ngunit nagulat siya nang humingi ito ng 800 barya. Nagpatuloy ang negosasyon sa palitan ng alok at kontra-alok. Sinubukang tumanggi ni Bal ngunit nagpumilit si Melia at nagbantang ibebenta na lang ito sa iba. Matapos ang mahabang usapan, nagkasundo sila sa halagang 700 gintong barya. Si Jul, na nakikinig sa lahat, ay nagsabing lumampas ito sa budget at ang sobra ay ibabawas sa sahod ni Bal. Kahit ganoon, nasiyahan si Melia sa resulta at palihim na nagdiwang. Pagkatapos noon, umalis siya kasama si Jul upang tapusin ang detalye ng transaksyon habang si Vicky ay naiwan sa lobby. Habang naghihintay, ipinaalam ng assistant na maaari niyang i-evolve ang kanyang tutorial ability. Nalito si Vicky at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ng sistema na ito ay isang espesyal na kakayahan na ibinibigay sa mga taong mababa ang survival rate, na nagpapahintulot sa kanila na makatanggap ng gabay at matutunan ang mga basic sa tulong ng banal na kapangyarihan. Hindi man niya alam kung papuri iyon o insulto, naisip pa rin ni Vicky na interesante ang makatanggap ng ganitong tulong. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ibang boses at tinanong kung sino ang nagsasalita. Sumagot ang boses na isa itong sumusuporta sa kanya. Ngunit hindi ito makakatulong habang buhay dahil kapag tumaas ang tutorial level, matatapos na ang suportang iyon. Di nagtagal, bumalik si Melia at sinabi kay Vicky na nakatanggap siya ng misyon at kailangan niyang pumunta sa kanyang bayan,
kaya hindi niya ito maisasama. Nagulat si Vicky sa balita. Ipinaliwanag niya na kinausap na niya si Joel para alagaan siya at maaari siyang manatili sa parehong inn na tinutuluyan niya, at hanapin si Tanya. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, nagpa siya si Vicky na magpatuloy muna mag-isa. Nabanggit pa niya na may mga misyon para sa mga hindi nakatuon sa labanan. Bago umalis, binigyan siya ni Melia ng ribbon bilang alaala at mabilis na umalis habang medyo nahihiya. Pagkaraan, makikitang nag-iisip si Vicky tungkol sa sitwasyon. Matapos umalis si Melia, halos puro tulog ang ginawa niya dahil hindi niya alam ang susunod na gagawin. Hindi pa rin niya nahahanap ang paraan para makabalik sa kanyang mundo kaya nababalisa siya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Si Tanya iyon na pumasok habang nag-aalala, sinabing hindi siya nagpakita sa almusal at tanghalian at hapunan na. Napagtanto ni Vicky na hindi siya maaaring umasa lang sa perang nakuha mula sa sungay. Kaya nagpa siya siyang maghanap ng trabaho. Tinawag niya muli ang sistema at humingi ng karagdagang impormasyon. Ipinaliwanag ng assistant ang kanyang status at mga kakayahan, at inirekomendang huwag siyang lumaban mag-isa. Ipinakita rin nito ang mga bagong kakayahan tulad ng medical reading at contract, na nagpapahintulot matuto sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang libro bago gumawa ng aksyon. Nausisa si Vicky kung gaano katagal iyon, at sinabi ng sistema na depende iyon sa kanyang pag-unawa ngunit maaaring maging mabilis. Pumayag si Vicky at sinubukan ito. Sa sandaling iyon, sinimulan ng assistant na basahin ang libro para sa kanya, nagsimula ang panibagong yugto ng pag-aaral sa kanyang paglalakbay. Lumitaw ang isang libro sa harap niya at agad niyang sinimulan ang pag-absorb ng lahat ng kaalaman dito. Samantala, sa ibang lugar, nakikipag-usap si Melia sa parehong babae kanina. Sa usapan, binanggit niya si Vicky at kung gaano ito ka-inexperienced at halos walang alam sa mundong iyon, kaya lalo siyang naintriga. Nakinig ang ibang adventurer habang bahagyang nakangiti at pabirong sinabi na baka interesado si Melia sa kanya. Agad itong itinanggi ni Melia at sinabing kakakilala pa lang nila at masyado rin itong bata dahil mahigit 40 taon ang agwat ng edad nila. Biglang may elf na nakadamit bilang maid ang lumitaw sa harap nila. Pagkakita pa lang, tumakbo si Melia at niyakap ito agad, ipinakilala bilang si Ilia, ang pinuno ng mga maid ng kanilang pamilya. Doon din nalaman ang pangalan ng babaeng may asul na buhok na si Aiel. Ngunit pinutol ni Aiel ang usapan at sinabing bahagi na siya ng grupo, na halatang ikinainis ni Ilia at tahimik itong nagreklamo. Lumipas ang ilang araw at si Vicky ay patuloy lang na nakahiga sa kama na parang walang ginagawa. Ngunit may mahalagang pagbabago. Sa panahong iyon, natapos niya ng pag-aralan ang medical book. Pagkatapos noon, lumabas siya at pumunta sa isang armory kung saan bumili siya ng ilang basic na kagamitan para sa proteksyon. Pagkatapos, pumunta siya sa guild para maghanap ng trabaho. Habang naglalakad, kinausap niya ang kanyang assistant. Dahil Long ang pangalan nito, iminungkahi niyang tawagin niya itong ate, at pumayag naman ito. Pagpasok nila sa guild, may grupong pumasok na may buhat na malubhang sugatang kasama at desperadong humihingi ng tulong. Kritikal ang kalagayan ng binata kaya naging tensyonado ang lahat. Lumapit si Joel at sinabing wala si Bal sa lungsod, ngunit sinubukang pigilan ang pagdurugo gamit ang ibang healing magic. Ngunit sinabi ng support group na hindi iyon sapat. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, nakatanggap si Vicky ng notification mula sa sistema na may pagkakataon siyang mailigtas ang sugatan. Kaya agad siyang nag-alok na tumulong. Nagulat ang lahat at tinanong kung healer siya, ngunit sinabi ni Vicky na hindi, at ipinaliwanag na isa siyang appraiser na may kaalaman sa medisina. Tinanggap pa rin nila ang tulong niya at ibinigay sa kanya ang pasyente. Sinuri ni Vicky ang kalagayan nito at nalaman na nalasan ito ng lason na tinatawag na turret na pumipigil sa katawan na mapatigil ang pagdurugo. Bukod pa rito, para tuluyang gumaling ang sugat, kailangan ng superior o perfect healing na nangangailangan ng humigit kumulang 650 magic points. Habang ipinapaliwanag niya ito, naging malinaw na walang sapat na mana ang sinuman doon. Naghahanap ng solusyon, iminungkahi ng assistant ang paggamit ng contract upang pansamantalang makatanggap siya ng mana mula sa mga kakampi. Agad pumayag ang lahat, kabilang si Joel. Dahil dito, nakalikom si Vicky ng karagdagang 273 magic points at sinimulan ang pagpapagaling. Una, tuluyan niyang inalis ang lason sa katawan ng pasyente.
Pagkatapos, nagsagawa siya ng perfect healing na nagpanumbalik ng mga tisyo at nagligtas sa buhay nito. Matapos ang lahat, lubos na napagod si Vicky at nawalan ng malay, muli siyang nanaginip tungkol sa kanyang mga kaklase. Pagkagising niya, sinabi ng boses ng sistema na tumaas ang level niya mula level 2 hanggang level 5 sa kanyang propesyon. Nag-evolve din ang kanyang contract ability pati ang translation ability. Sa sandaling iyon, may pumasok na binata at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang nakababatang kapatid na si Jade. Nalito muna si Vicky ngunit naintindihan ng ipaliwanag ng binata na magkaiba sila ng ina. Pagkatapos, gumawa ng mahalagang pakiusap ang binata na itago ni Vicky ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag niyang kakaunti lang ang kayang gumamit ng superior o perfect healing at kapag nalaman ito ng iba, maraming maaaring samantalahin siya para sa pera. Dahil dito, iminungkahi ng binata na opisyal siyang sumali sa Adventurers Guild. Hindi pa rin sigurado si Vicky at naisip niyang hindi niya alam kung gaano siya katagal mananatili sa lungsod, ngunit napagtanto niyang magandang ideya ang magkaroon ng kakampi o tagapagtanggol dahil hindi siya mandirigma. Sinamantala ni Joel ang sitwasyon at inalok siya ng bodyguard contract, na nagbigay sa kanya ng isa pang pagpipilian para sa kanyang kinabukasan. At doon nagsimulang mapagtanto ni Vicky na kahit hindi niya sinasadya, mas lalo siyang nasasangkot sa bagong mundong iyon at sa mga responsibilidad na kasama nito.